Huling ginulat ni Alexandra Ayala ang pandaigdigang tennis scene kahit wala pang isang bola ang naipapalo sa Melbourne Park. Habang nakaabang ang buong mundo sa kanyang round 1 match-up, isang mas malaking kwento ang unti-unting nabubuo sa likod ng official draw. Kung magpapatuloy ang inaasahang resulta sa unang round, isang matinding round 2 showdown ang naghihintay sa ating Pinay Pride. Isang sagupaan laban sa Romanian ace na si Jacqueline Christian, kasalukuyang world number 37. Hindi ito basta laban ng ranking. Isa itong banggaan ng dalawang players na parehong nasa rurok ng kanilang career momentum. Si Jacqueline Christian ay hindi ordinaryong kalaban. Sa edad na 27, siya ay nasa pinakamahusay na yugto ng kanyang karera matapos maabot ang career high ranking na world number 37 nitong January 2026. Kilala siya sa kanyang agresibong baseline game, solidong serve at walang humpay na intensity sa bawat rally. Sa Europe, tinatawag siyang isa sa mga hardest grinders sa tour. Isang manlalarong hindi madaling matitinag kahit sa mahahabang bakbakan. Ang bansag na Dracula na unang naging simbolo lamang ng kanyang theatrical entrance sa Transylvania Open ay unti-unti na nagiging representation ng kanyang court presence, tahimik, matyaga at bigla na lang sisipsip na momentum ng kalaban. Sa kabilang banda, si Alex Ayala ay dumarating sa Australian Open hindi na bilang promising junior or wildcard story, kundi bilang legitimate member ng top 50. Sa darating na Lunes, official nang aakyat si Alex sa world number 43, ang pinakamataas na ranking na naabot ng isang Pilipino sa kaysaysayan ng women's tennis. Ito pa lamang ay isang milestone. Ngunit malinaw na hindi na dito nagtatapos ang ambisyon ng 20-year-old mula sa Pilipinas. Ang posibleng pagtapat ni Ayala and Christian sa round 2 ay may lalim na hindi agad makikita sa ranking numbers. Noong July 2023 sa Victoria, Gasteiz, nagharap na ang dalawa sa isang mahaba at pisikal na laban na umabot ng halos 3 oras. Nananaig noon si Christian sa dikitang 3-set encounter. Sa panahong si Alex ay nasa labas pa ng top 200. Ngayon, halos 2 taon ang lumipas at ang agwat sa antas ng laro ni Alex ay kapansin-pansin. Ang Ayala ng 2026 ay mas matatag sa baseline, mas disiplinado sa shot selection at mas handa sa pressure ng malalaking entablado. Sa usapin ng playing style, malinaw ang contrast, ngunit pantay ang laban. Si Christian ay umaasa sa flat ground strokes at direktang pag-atake, lalo na sa unang 2 palo matapos ang serve. Ang kanyang goal ay paikliin ang puntos at kontrolin ang rhythm. Si Alex naman ay kilala sa kanyang left-handed spin, court coverage at kakayahang sirain ang tempo ng kalaban. Hindi siya nakikipagsabayan sa purong lakas. Sa halip, gumagamit siya ng anggulo, depth, and consistency para unti-unting ubusin ang kalaban. Statistically, dikit ang dalawa pagdating sa hard court performance nitong nakaraang season. Si Christian ay may solid win rate sa hard courts, habang si Alex ay napakita ng consistency laban sa mas matataas na ranked opponents. Ang malalaking pagkakaiba ay nasa trajectory. Si Christian ay isang established top 40 player na naghahanap ng stability sa ranking. Si Alex naman ay nasa upward climb. Isang player na bawat torneo ay tila may bagong level na ipinapakita. May bigat din ang mental aspect ng laban. Para kay Christian, ang muling pagharap kay Ayala ay isang paalala na minsan na siyang naitulak sa limitasyon ng isang mas batang kalaban. Para kay Alex, ito ay pagkakataon upang burahin ang isang lumang pagkatalo at patunayan na ang kanyang pag-angat ay hindi aksidente kundi resulta ng tuloy-tuloy na pag-unlad. Sa ganitong mga laban, madalas hindi ranking ang nagdidikta ng resulta kundi composure sa mahahalagang puntos. Dagdag pa rito, pabor kay Alex ang condition at timing. Sa edad na 20, nasa peak physical state siya. Produkto ng matinding training sa Rafael Nadal Academy. Ang stamina and footwork niya ay malinaw na bentahe sa mga long rallies, lalo na sa mainit na conditions sa Melbourne. Si Christian, bagamat mas may karanasan, ay dumaan sa ilang injury concerns sa mga nakaraang taon. Isang factor na maaaring lumabas sa extended exchanges. Sa mas malaking larawan, ang posibleng round 2 match-up na ito ay hindi lamang tungkol sa pag-usad sa draw. Isa itong sukatan kung handa na ba si Alex Ayala na tuluyang pumasok sa top 30 conversation.
Ang panalo laban sa isang world number 37 ay magpapatibay sa kanyang status bilang dangerous floater. Isang player na iniiwasan ng seeded opponents dahil sa kakayahang manggulat kahit kanino. Ano man ang mangyari, malinaw na ang presence ni Alex sa ganitong uri ng laban ay patunay ng bagong yugto ng Philippine tennis. Hindi na lamang tayo nanonood. Active na tayong kalahok sa mga kwentong bumubuo sa Grand Slam tournaments. At habang papalapit ang mga susunod na round, isang bagay ang sigurado. Bawat laban ni Alexandra Ayala ay hindi na basta laro. Ito ay isang piraso ng kasaysayan na unti-unting binubuo, palo kada palo, sa ilalim ng araw ng Melbourne Park. Sa puntong ito ng kaniyang paglalakbay, malinaw na ang bawat laban ni Alexandra Ayala ay hindi na lamang simpleng round sa isang Grand Slam. Ito ay bahagi ng mas malaking kwento ng pag-angat ng Pilipinas sa global tennis stage. Ang posibleng round 2 showdown laban kay Jacqueline Christian ay sumisimbolo ng eksaktong yugto kung nasaan na ngayon si Alex. Wala na siya sa hanay ng mga nangangarap pa lang, kundi nasa antas na ng mga handang makipagbanggaan sa world-class competition. Ano man ang resulta, ang katotohanan ng pinag-uusapan siya bilang legitimate na banta sa isang world number 37 ay patunay ng napakalaking hakbang na kanyang nagawa sa loob lamang ng ilang taon. Kung magtatagumpay si Alex, hindi lang ito panalo sa scoreline. Ito ay magiging mensahe sa buong WTA Tour na ang kanyang world number 43 na ranking ay hindi aksidente, kundi simula ng mas agresibong pag-akyat. Ibig sabihin nito ay mas maraming opportunities, mas respeto mula sa kalaban, at mas malinaw na landas patungo sa mas malalim na run sa mga susunod na Grand Slams. Ang ganitong klase ng panalo ang nagbibigay ng kumpiyansa na kayang buhatin ang pressure, kayang tapatan ang karanasan, at kayang mag-adjust sa pinakamahirap na sitwasyon. Ngunit kahit sa senaryong hindi pumanig ang resulta, ang mas mahalagang panalo ay ang posisyon na narating ni Alex. Siya ay narito na, kasama ng mga pangalan na dati ay pinapanood lamang natin sa telebisyon. Ang exposure, karanasan at labanang ganito ang humuhubog sa isang tunay na elite player. Hindi nasusukat sa isang match ang tunay na halaga ng isang career, kundi sa direksyon nito. Para sa Pilipinas, si Alex Ayala ay naging simbolo ng bagong posibilidad. Isang patunay na ang disiplina, tamang sistema at walang sawang paniniwala ay kayang magdala ng isang Pinay sa gitna ng pinakamalalaking entablado sa mundo. Habang nagpapatuloy ang Australian Open, isang bagay ang malinaw. Hindi na tanong kung kaya ni Alex makipagsabayan. Ang tanong na lang ay kung gaano pa kataas ang kanyang maaabot. At ito ang Express Info kung saan ang bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.